Bagong balita, ospital sa Valenzuela, di daw binibigay ang mga dokumento ng mga galing na pasyente dito dahil sa mga di nabayaran na bills. At tinulungan sila ni Mayor Wes at ni Attorney Bimbo de la Cruz at ng Secretary ng DOH na si Ted Herbosa. Iba na ang ngiti ngayong magpapasko ng 4 na biktima ng palit-ulos scam sa ospital ng Valenzuela City. Kabilang sa kanila si Lovery Magtanggop na nagsampa ng kasong slight illegal detention laban sa ACE Medical Center. Kinatigan ng korte ang isinampa niyang kaso na nag-ugat sa hindi pagbibigay ng ospital ng death certificate ng kanyang hipag dahil sa bill na 700,000 pesos. Nabigyan po ng sagot yung mga katanungan namin, bakit ako nakulong ng ganong oras sa ospital. Siyempre po, tinulungan po kami ni attorney tsaka ni mayor po dun sa kaso na po yun. Bukod sa kaso ni Magtanggop, 3 kaso pa ang nakasampa laban sa ACE Medical Center kaugnay sa palit-ulo scam. Dahil dito, tila lumambot daw ang ospital at nakipag-ugnayan sa DOH at LGU para makipag-ayos sa mga biktima. Nagkaroon ng kasunduan kung saan nagbigay ang ospital ng tig-1 milyong piso na financial aid sa 4 na biktima. Ayon sa ospital, di raw yung pakikipag-areglo kundi regalo. I very much welcome the assistance na ibinigay po ng ACE Medical Hospital sa ating mga victims para magkaroon na rin po ng closure ang ating investigasyon paukol po sa palit-ulo scam. Bukod sa cash incentives, pinayagang marilis ng ospital ang birth certificate ng anak ng isa sa mga nagsampa ng kaso na si Nerissa Safra. Na-hold ng 7 taon yan dahil umabot ng kalahating milyon ang bill sa ospital. Ito na po pinakamasayang Pasko namin. Nakuha ko na po yung birth certificate ng anak ko. May pangalan na yung anak ko. Inirelease na rin ang death certificate ng hipag ni Magtanggop at death certificate ng isang alias Alvaro. Masaya na po kasi nakipagtulungan naman po yung ACE para po mapag-ayos kaming lahat, para po wala na pong gulong mangyari. Inaatras na ng mga biktima ang lahat ng kaso sa ACE Medical Center bilang parte ng reconciliation. Lahat po ng kaso sa Commission on Human Rights, sa PhilHealth, sa DOH, sa Piskalya at sa Korte po, iaatras na po ng ating mga nagrereklamo at biktima. Nagpasa na rin ng batas ang Konseho ng Valenzuela para hindi na maulit ang palit-ulo scam. Sa Ordinance 1178, nakasaad na bawal ikulong sa ospital ang mga pasyente at kanilang mga kasama. Bawal din ang non-issuance ng death at birth certificate. Nasa 200,000 pesos na multa ang ipapataw sa mga ospital sa Valenzuela sa unang offense ng ordinansa. Nasa 300,000 na multa at cancellation ng business permit sa second offense ng ordinansa. Para sa DOH, win-win solution na naging kasunduan ng ospital, LGU at biktima. Maganda kasi ang settlement na ayos, lahat happy, di ba? Hindi nagkaaway-away kasi pangit din kung magkaaway-away ang Office of the Mayor, Department of Health at saka yung private hospital. Lahat kami, isa lang objective, gumanda ang healthcare ng ating mga Pilipino. Aminado naman ng DOH na maaaring may mga ganito ring patakaran ng palit-ulo sa ibang pribadong ospital sa bansa. Kaya ilalapit daw nila sa Kongreso at Senado na gayahin ng ordinansa ng Valenzuela para maisabatas ito. Nagbabalita mula sa front.